Nadidisturb yung kaluluwa ko. Nakakadismaya talaga. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Ayan na, dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaints kay Vice President Sara Duterte, BBM. Kasalanan po ito lahat ng inyong pinsan. Kaya sana po tanggalin nyo na yan as speaker. Yari, lagot. Diyan lang po nakakasama na talaga ng image niyo lalo eh. Kasi lahat ng ginawa niya, simula pa dun sa budget na institutionalize na yung lahat ng mga ayuda dun na ginawa nilang Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan mang dako po kayo naroroon? Sana'y nasa maayos po kayong kalagayan. At yun na nga mga kababayan, pag-usapan nga natin itong napakagandang balita. Napakagandang balita nito lalo na sa kampo ni BP Sara. Dahil nagdesisyon na nga ang Korte Suprema na hindi na matutuloy ang impeachment laban dito kay Vice President Sara. Dahil napatunayan nila na may nalabag na rules ang House of Representatives sa paghahain ng impeachment laban dito kay Vice President Sara. Pero nilinaw naman po ng Supreme Court na hindi nila pinapawalang sala itong si Vice President Sara. At maaari pa rin naman umanong maghain ng another impeachment complaint. Yun nga lang, sa 2026 pa nila pwedeng gawin yun after 1 year. Ang tanong, may maghahain pa kaya niyan? Dahil sa nangyaring ito mga kababayan, medyo parang nawala yung kredibilidad ng mga pumirma. Dahil lumalabas nga na illegal yung impeachment complaint na ginawa nila laban dito kay Vice President Sara. So, tingnan natin kung meron pa na maghahain ng impeachment laban dito kay BP Sara. At yun na nga mga kababayan, ito, panoorin natin naman itong naging pahayag ni Senator Ontiveros kaugnay nga nitong naging desisyon ng Supreme Court. Dismayado pati kaluluwa ni Senator Ontiveros. At panoorin din natin itong naging pahayag naman ni Atty. Guanzon mga kababayan. Ito medyo nakakatawa itong pahayag na ito ni Atty. Guanzon. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. At kung gusto mong sumali sa ating community ay i-click mo lang ang join button mga kababayan. At wag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na rin ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Sa mga subscribers at sa mga bagong subscribers po natin sa channel na ito, maraming salamat po sa inyo. Na may lumabas talagang ganong desisyon na hinahadlangan yung pagganap ng Senado ng tungkulin na solo sa amin inaatas ng konstitusyon, solo sa Senado, ay hahadlangan ng Korte Suprema, pinakamataas na korte sa ibang antay, no? Pero hiwalay na branch of government. At marami po kaming disturbing questions tungkol sa desisyon iyon. Halimbawa, kumpara sa sinabi na dati ng Korte Suprema, bakit nila sasabihin na labag yung one-year bar rule? Samantalang sa pagkaalam at intindi namin, iisa lang ng complaint ang inaksyonan ng House. Iyon ang problema, Madam Senator. Iisa nga lang yung inaksyonan nila 4 bali yung kanilang isinampa, inihain. Ang nangyari, yung 3 una hindi inaksyonan. At yun ang naging dahilan kaya nagkaroon sila ng violation na ngayon nga kinumpirma ng Supreme Court. Yung huli yung inaksyonan nila pero yung una, pangalawa at pangatlo na dapat ay inaksyonan ay tinenga. Kaya yun ang nakita ng Supreme Court. Tinransmit sa amin sa Senado para upuan yan na impeachment trial court. Tapos parang ang dami pang dinagdag na requirements ng desisyon kahit para sa mga future na impeachment trials. So, in the end, we are left with yung shock na parang may na-undermine na batayang prinsipyo ng accountability of public office. Ayan na, dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaints
kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad po kasi sa ating saligang batas, ang konstitusyon, na ang impeachable officers, gaya ng Vice President, ay pwede lamang ma-impeach minsan, once lang, sa isang taon, bawat opisyal na impeachable. Yun, buti pa si Attorney Guanzon at naiintindihan yun. Di katulad ng ibang mga senator at congressman na pinagpipilitan na wala umano silang nalabag. Kahit sinabi na ng Supreme Court na meron silang nalabag na rules dun sa impeachment, eh pinagpipilitan pa rin nila yung sa kanila. Mahusay talaga tong si Attorney Guanzon. At ano po ang ginawa dito ni Speaker Romualdez? 4 na complaint po ang pinagpa-file sa Sure. isang taon. Hindi lamang 2. 4 talaga. At kaya sagot ang House of Representatives at ang Speaker ng Supreme Court. Sagutin ito mga katanungan ito. Ano nangyari doon sa 3 impeachment complaint? Yun. Bakit itong pang-4, ito yung inakyat nyo doon sa Senado? Bilang itong complaint. Ayun ang ayaw nilang sagutin ata eh. Siyang basihan ng paglilitis o impeachment. Nasaan, anong nga komite ang nagpasa nito? Sinabi pa ng Supreme Court, sagutin ni Speaker. Nabasa ba ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint na yan bago nila pinirmahan? Di ba may narinig tayong mga haka-haka dyan, pero palagay ko totoo yun. Na pinatawag daw ang mga congressman na mga majority. Mga congressman na under the thumb of Speaker Romualdez, pinatawag daw at doon sila nagpirmahan. Yung Yun ang problema doon mga kababayan. Anong mangyayari kaya dun sa mga congressman na pumirma? Mahigit 200, 215 ba yan o may nadagdag pa? Kasi nga ito, naglabas na ng desisyon ang Supreme Court na may hindi tama dun sa kanilang proseso na ginawa. Sa anong mangyayari dun sa mga pumirma? May pananagutan kaya yan? Nagtatanong lang tayo mga kababayan. Hindi mo binasa o hindi mo inintindi yung pinirmahan mo, basta pirma ka lang ng pirma. Hindi pumirma, yun yung hindi pumunta o hindi pinatawag. Kaya, ang tanong ng Supreme Court, nabasa ba ng lahat yung impeachment complaint na yun? Yung pang-4 bago yan pinirmahan ng mga sumangayon? Hindi na po sumagot. Yan ho ang problema. Kung ang ating House of Representatives ay sinasabi niyang siya, ang Speaker, ay hindi po niya sasagutin ang Supreme Court. Abay. Ngayon ka lang makakita ng sabi democratic na bansa na ang House of Representatives ay ayong sumagot sa Supreme Court. Sa Amerika na. Pag pinapasagot ng Supreme Court, sasagot talaga lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Aba ito, talagang saksakan na talaga ang kapangyarihan ni Speaker Romualdez sa ilalim ng administrasyon ng kanyang pinsan, ni President BBM. Yun. Ito ay isang Problema. dagok na naman, hindi lamang dagok ito. Sa dibdib ni BBM. Ang ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House. Ano kaya mangyayari mga kababayan si Speaker Romualdez pa rin kaya ang magiging speaker pagdating nitong 28th Congress? Malalaman natin yan pagkatapos ng SONA. Medyo malaking factor siguro tong nangyari, naging decision ng Supreme Court sa kung sino ang itatalaga nila na speaker. Sa pagmamadali nilang
talagang tanggalin si VP Sara para wala na siyang kalaban sa 2028, ay lahat ginawa nilang basta mapadali lang. Kaya ngayon, Nga. sasabihin pa ba niya ni Speaker na hindi siya sangayon at hindi sila papayag? Eh ngayon, wala siyang magawa dahil yung Senado, hindi niya uto-uto yan si Senate President Chis Escudero. Siyempre, sasabihin ni Senate President Chis Escudero, salita ng Supreme Court. Ano gagawin namin? Mas Sabi nga ni Senator Escudero, kasi nga parang yung ibang mga sinisisi siya nung iba na bakit daw pinapatagal ng Senado yung hearing. Ayan, sagot naman ni Senator Escudero pinatagal nga nila sa kanila tapos pagdating dito sa amin, mamadaliin nila kami. mataas pa ba kami sa Korte Suprema? Mas mataas pa ba ang House of Representatives under Speaker Romualdez sa Korte Suprema?